Again, Happy New Year ulit sa ating mga katimang bearable. Naku, marami nagtatanong sa akin kung bakit daw po ako hindi na nila napapanood sa Marites University ng Scat Media Productions. So ayan, para dahil hindi ako nakapagpaalam ng formal sa ating mga manonood doon, mga subscribers doon, na ang iba siguro ay nagsusubscribe din dito sa Unbearable Channel. So, explain natin. Pinaliwanag ko naman po sa aking naging letter of resignation na actually last year pa po ako pinayuhan ng aking mga doktor, ng aking internist, cardiologist, na iwasan na ang masyadong pagpupuyat kasi nga ay medyo nagkakaedad na po ang inyong lingkod, hindi na siya masyadong maganda para sa ating kalusugan at nawawalan nga daw ng bisa or saysay yung pag-iinom natin ng mga gamot, mga maintenance natin on time. Kasi nagtitaping po kami noon or nagla-live po kami noon ng 9 o'clock ng gabi, pero prior to that may mga oras kasi in between na kailangan ko uminom ng aking mga maintenance medicines. Sabi nawawala, sayang lang yung pera, nawawala na nga sa saysay kasi nga walang yung efficacy or effectivity nung iniinom mong gamot, di ba? Hindi ganun hindi mamimit. So dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari sa ating medical na kondisyon, nag-decide na po ako na anong tawag dito? Nag-decide na po ako hindi naman pansamantala, hindi ko alam kung makakabalik pa. Nagpaalam po ako kasi sabi ko hindi ko kinakaya ang ganung schedule. Plus, may mga personal tayong issue na kailangan ayusin sa ating pamilya o sa ating immediate family na kailangan ng atensyon at mas malalim-lalim na oras. Tapos ikatlong rason, una health, tapos pangalawa yung personal issue sa pamilya. Ikatlong rason, yung load of work, yung stress, pressure, kailangan at least kasi may mga sinusulatan pa rin po ako. Katulad nito, may Unbearable Channel tayo. So, at least malilesen yung kasi may mga press conference, may mga shooting, may mga set meeting, set visit, etc. At plus regular nating ginagawa sa mga ibang celebrities mula sa mundo ng politika, showbiz and sports. O, diba? Ang ikaapat na dahilan, ayun na nga, gusto nating mas palawakin, ibalik ko po yung dati kong ginagawa na nag-i-edit, nagdi-direct ng mga shows, concerts, etc. Dahil maraming opportunities at marami pong offers tayo ngayon. In fact, nakatakda nga po kaming sa this year 2026, sa mga susunod na buwan, meron kaming pelikulang gagawin sa Canada, sa segue ng US, plus may mga concerts kami doon na ididirect ng inyong lingkod. So babalitaan ko po kayo tungkol doon. So kung mag-stay ako ng at mawala-wala rin naman ng magiging schedule ko, magpapaalam sa Marites, hindi rin po makaka-apekto syempre yun sa takbo ng programa. So yun, plus ano pa ba yung in-specify ko mga reasons doon? Yun po among others. So I really have to choose to let go of the of Marites, at least dito po sa Unbearable Channel. Matagal na rin naman po ito. Who knows? And di ba? Meron tayong pwedeng balikan, meron naman tayong mga regular na ginagawa din na hindi masyadong nagdidiman ng ganong oras sa atin. So yun lang sa mga nagtatanong. Kaya ito, pag-usapan na lang natin ang mga magagandang mga tandems na biglang nagsulputan this early January 2026. Nangunguna na nga dyan ang ating favorite din naman na baby, si Andrea Brillantes, na talaga namang parang naging launch na nga yung New Year pakikibanding niya sa family ni Panky Capestrano, si Francesco, si Francesco Capestrano, isang athlete ito, basketball player mula sa Lucban, Quezon, na ang pamilya naman ay nasa pagpapatakbo ng mga hotel, resorts, etc. At meron nga isang pickleball kasi nga itong mga kaibigan natin na mga kaibigan ko na naglalaro ng pickleball, sinasabi nila napakaganda daw ng lugar doon na talagang nagtayo na ng parang venue para sa mga pickleballers, dahil dinadayo nga po noon. At hindi tayo magugulat one of these days, itong si Andrea ay makikipaglaro na rin kasi alam naman natin talaga siya. Athletic din itong batang to, lalo pat may bago siyang action series na lalabas sa TV5 kasama naman si Enrique Hill. Alam natin parang shooting pa ito abroad, ganyan. Basta pinagkakaabala natin kasi alam natin si Andrea nga
kapatid na artist na from ABS-CBN, lumipat na po siya sa 3B5 at dito na siya umaasa na mabibigyan ng magagandang exposure at magagandang projects na makakasama niya ang mga iba-ibang mga talents din naman ng TV5. And this time nga, pati si Enrique nandoon na rin. And with her current situation na pinupuri siya dahil parang nakatagpo na nga raw siya dito kay Punky ng mamahalin talaga niya. In fact, may mga TikTok, pa ako nakita TikTok, tawag doon, entries, nakasama niya nagti-TikTok yung nanay nito ni Punky. And mukhang maayos naman kasi nakikita naman natin na talagang tanggap din siya ng family at yun na nga, inintroduce na siya at nakikisalamuha. And speaking of family, di ba? Ito din naman si Marco Gumabaw, talaga namang, anong tawag dito? Mukhang nagkakamabutihan na sila ni Yuki na Yuki Takahashi is itong Filipino-Japanese actress na nanghuli din natin napanood sa Batang Quiapo. Siya yung gumaganap na siya yung buntis na asawa doon ni Makoy De Leon. Yung karakter nila doon na mag-asawa, all din sila kasal doon sa na pinatay din eventually. Tapos napakaganda at napakahusay niya doon. Siya yung kasalukuyang nalilink ngayon kay Marco Gumabaw after nga last year na nabalitaan na nga lang natin na nakapag-move forward na itong si Christine Reyes, may bagong boyfriend dahil naghiwalay na sila ni Marco. Actually, unang naglabas ng ganung pahayag or pagpapakita in public na may bagong love life si Christine kesa dito kay Marco. Kasi si Marco this New Year lang. At ang maganda doon, sa mga pinakita, sa mga pinupost nilang mga pictures, videos, inintroduce na rin ni Marco itong si Yuki sa kanyang family. Nakita natin yung mga picture together with Michelle Gumabaw, dun sa nanay nga ni Michelle, na manay nila ni Michelle, mga kapatid na nakipag-banding na rin. Parang yan ang uso ngayon sa mga millennials na talagang nagiging parte sila because of the social media nga. Siyempre pag naiimbita sa mga okasyon, lalo pat holiday season, Christmas, New Year, etc., na nakakahalo na, nakakasama na nila yung mga boyfriend or girlfriend naman itong mga celebrities na nabanggit natin. So ang saya lang. And balikan natin si Andrea na sinasabi nga ng lahat na mahilig sa mga celebrities, kasi yung after niya ni with Richie Rivero, isang athlete din yata yung nakarelasyon niya for a short-lived period. Hindi na alam kung nagtagal ba sila or what. Or naging sila ba talaga bago nga pumasok si Punky. Pero on the other side naman, itong si Richie Rivero naman ay napapabalita rin naman natin this January 2026 na maganda ang kondisyon na nila ni Juliana Gomez. Ito naman yung only daughter at only anak ni na Lucy Torres at saka ni kaibigang Richard Gomez na kamakailan lang din ay naging controversial din dahil nga sa katatapos lang ng SEA Games sa ginaganap sa Thailand. Hindi natin alam kung anong follow-up pa doon sa nangyari na yun sa kanila ng isang sports official, pero na-involve si Goma doon na sa pagtatanggol niya sa isang athlete din naman. Pero saka na natin pag-uusapan yun dahil binabalita natin dito na ang saya-saya ng pagpasok ng bagong taon kasi nga may mga ganitong bagong tandem or mga romantic involvement ng mga celebrities na nababanggit na nakaka-excite na nasundan na sana nga pinagdarasal natin na mauwi na rin sa mas maganda kagaya ng nangyari dito sa parang reunion or pagkaka-rediscover ulit ni Carla Abellana at saka yung kanyang high school boyfriend na nauwi na nga sa kasalan. Pero may another issue din tayo at another episode din natin niya kasi may nangyari dyan na nakakagulantang din at nakakaaliw. So anyway, ang saya lang this 2026. Ito yung mga tatlo sa mga celebrities natin na may mga masasayang na ibalita sa ating mga taga-subaybay na sana nga ay makita natin sa dire-diretso na hindi man lang tumagal at lumampas naman lang ng 6 months or what. Kasi ganun ang nagiging trend, nagiging uso, di ba? So sana this 2026 magtuloy-tuloy yan.
at makita natin na mas maganda pang mas positibo ang dalhin kasi nasa pagsasama naman nasa pagtuturingan naman ng dalawa yan eh. So we have Panky Capistrano and Andre Brillantes, we have Marco Gumabaw and Yuki Takehashi, and of course itong si Richie Rivero at saka si Juliana Gomez. O di ba? Now on that note, sino pa ba mga hahabol dyan na talagang bago-bago ngayong 2026? Nagpapasalamat po kami dito sa Unbearable Channel, That Nabos. Thank you very much. Sa mga sponsors, hindi pa nababanggit, pero thank you.